We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Babae na dating OFW patay matapos barilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa Lobo, Batangas. Baha naranasan sa ilang lugar sa Barangay Alangilan, Batangas City dahil umano sa pag-apaw ng kanal. NBI hinihintay na ilabas ang desisyon ng korte para sa proper disposition ng mga nasamsam na gambling paraphernalia sa sinalakay na resort sa Puerto Galera. DOH nagbabala sa mga magulang na suriin ang mga binibiling school bag, raincoat at iba pa na kadalasang may chemical na lead. Ikatlong sona ni PBBM inaantabayanan ng iba't ibang sektor sa lipunan. At hobby sa paggawa ng burong mangga pinagkakakitaan na ngayon ng isang college professor sa Batangas City. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Patay ang isang babae na dating OFW matapos barilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa Lobo, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nasawi ang 53 anyos na babae na dating overseas Filipino worker na residente ng Sitio Gugo, Barangay Balatbat, Lobo, Batangas matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect na magkaangkas sa motorsiklo pasado alas 12 ng tanghali nitong Lunes. Ayon sa Lobo Police, pauwi na raw sana ang biktima kasama ang 82 anyos na nanay nito mula sa isang klinik sa bahagi ng Barangay Poblasyon, Lobo, Batangas nang mangyari ang insidente. Blanco pa rin hanggang sa ngayon ang pulisya sa motibo ng pamamaslang. Dati po kasi itong OFW, maaari po may mga naipon na pera, money involved o ano pa man, o may mga lupa sila. Ganun po. Yun po ang namin possibility, pero under investigation po yan. Isang tama ng bala sa batok ang tinamo ng biktima matapos itong malapitang barilin ayon sa pulisya. Agad naman daw na isugod sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Patuloy pa rin ang isinasagawang pagtugis ng pulisya sa posibleng kinaroroonan ng mga nakatakas na suspect. Pahirapan lang daw para sa otoridad dahil sa kakaunting mga CCTV footage na mayroon sa maituturing na liblib na lugar sa bayan ng Lobo. Paalala ng pulisya sa publiko, Iniisahit ko po ang mga mamamayan, lalo na dito sa bayan ng Lobo, na kung kayo po ay may nakakaaway, may nagagalit sa inyo, may naiinggit, o ano pa bang tatangka sa inyo, o may nagbabanta, i-report po nyo sa kapulisan at agad po namin tutugunan yan upang mapangalagaan po namin ang inyong kaligtasan. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng nasawing biktima. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nagbabala ang Department of Health sa mga magulang na suriin ang mga binibiling school bag, raincoat at iba pa na kadalasang may chemical na lead. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Isang pares na school shoes para sa anak na incoming grade 2 ang binili ni Emily sa palengke ng Lipas City. Mura-mura po, mas nakakatawad pa. Higit isang linggo bago ang school opening, maluwag ang sitwasyon sa dry goods section ng pamilihan. Sa weekend daw nakikitang buhos pang lalo ang mamimili ng gamit sa pasukan. Mabili naman kada araw, araw-araw mabili. Lalo na pagdarating itong Saturday and Sunday. Sabay niya nagbabala ang Department of Health o DOH sa mga magulang at guardian na maging mabusisi sa mga bibilhing school bags, raincoats at mga sapatos. Kadalasang may mga toxic chemical daw ito na may masamang epekto sa kalusugan ng mga bata. Make sure lang na registered ang ating mga produkto at kung may question, pwede naman magpa-analyze. Lead ang karaniwang chemical na nasa gamit pang eskwela. Heavy metal daw ito na inihahalo sa pintura. Na-affect ang hematologic system. So ito yung blood, yung bone marrow, yung pag-produce ng ating system. So very important to kasi sa mga bata na a-absorb nila to over chronic time. Sa mga lehitimong supplier lang daw kumukuha ng produkto si Mario para matiyak na dekalidad at ligtas ang gamit. Ang aming galing sa Bulacan,
Yung yaring Bulacan lahat yan. Safe naman. Matagal nang tinitinda dito. Kamakailan lamang ay nauna na rin nag-abiso ang Trade and Industry Department sa publiko na maging mapanuri sa label at packaging ng produktong binibili. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, inaasahan na magpapatuloy ang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa hanggang weekend. Dahil pa rin yan sa dalawang weather system na umiiral. Una ang low pressure area na huling namataan sa baybay ng Giwan, Eastern Samar. Hindi pa rin inaalis ng pag-asa na maging bagyo ito at inaasahang lalapit pa sa kalupaan. Patuloy ring magpapaulan ng southwest monsoon o hanging habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala sa datos ng Metro Weather, halos buong Calabarzon at Mimaropa ang makararanas ng mahina hanggang malalakas sa pag-ulan ngayong araw. Uulanin din ang malaking bahagi ng bansa kaya doble ingat. Inaantabayan na ng iba't ibang sektor sa lipunan ang ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang ilang Batanggenyo naghayag na mga nais marinig sa SONA ng Pangulo. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Kumbaga sa classroom, lecture o di kaya recitation sa isang silid ang taon-taong tagpo sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Bida ang mga nagawa at direksyon sa mga susunod na taon. Ang SONA, resibo raw ng mamamayan para masingil ang pangako sa kanila. Titingnan natin dyan, eto ngayon yung pinangako mo nung nangampanya ka. So sa unang SONA mo, ano na yung mga naging hakbang? Sa pangalawang SONA mo ngayon, ano na yung nagyari? Inaantabayanan ng sektor mula sa agrikultura, paggawa at edukasyon ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. Inaasahan ng Southern Luzon Farmers and Traders o SOLUFAT na matalakay ang tungkol sa food security ng bansa at mapalawak ang farm-to-table program. Lahat ng Pilipino, sir, ang pagkain ay ang pinamahan at ang pagkas niyan, malaki ang impact nito sa ating mga kababayan. Umento sa sahod ng mga guro, tugon sa kakulangan sa mga paaralan at pagsasaayos ng curriculum ang hinihintay ng Teachers Dignity Coalition na mababanggit sa SONA. Yung across the board, no, sa 15,000 pesos increase, no, on top of the FSL, no, kumbaga would complement, no, our salaries. Inaabangan ng grupo ng manggagawa na magiging laman din ng talumpati ang wage bill na nasa Kongreso ngayon. Gusto namin i-certify as urgent na kagad ni Pangulong Bongbong yung wage bill. 750 plus, yun yung tindig namin. Para sa mga ordinaryong Pilipino, ano nga ba ang nais marinig ngayon ni Juan mula sa pinakamataas na lider ng kanilang bayan? Yung sinabi niyang pababain yung bigas, yung mga bilihin, dapat matupad nila. Wala naman na kasi mukhang unti-unti naman yan natutupad na Pang daily needs, kasi tumataas na talaga siya, lalo ng bigas ngayon. Bigas, asukal, mantika, pamasahe. Sa Lunes ang ikatlong SONA ng Administrasyong Marcos Jr. Para sa ilan, hindi lang basta talumpati at pangako ang SONA. Kailangan daw nito ng aksyon. Lalo't marami sa nilalaman ng SONA ay may isyong malapit sa sikmura ng taong bayan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Naranasan ang baha sa isang sitio sa Barangay Alangilan sa Batangas City dahil umano sa pag-apaw ng bagong gawang kanal. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Laking pagtataka raw ng ilang mga residente sa Sitio Labak sa Barangay Alangilan, Batangas City na nakaranas muli sila ng pagbaha ngayong bagong gawa ang kanal nila doon. Rumaragas ang tubig mula sa hindi malamang lugar ang bumungad sa ilang residente ng Sitio Labak, Barangay Alangilan, Batangas City pasado alas 2 ng hapon noong Lunes. Sa lakas daw kasi ng ulan noong Lunes, pumasok na sa loob ng bahay ang baha at nag-iwan ng makapal na putik at pagkabasa ng ilang gamit. Ngayong araw tumambad sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang puspusang paglilinis ng magbiyanang sinamang Elgin at Roberto. Ang muling pagbaha isinisisi ng mga residente sa bagong gawa raw drainage
sa lugar. Nung hindi pa nagagawa yung kanal na ay hindi matagal na kami dito ay ilang taon na ay hindi napapasok hanggang doon lang sa level ng aming gate. Oo. Ay ngayon na yung paggawa, yung ginawa, pag yung mga galing itaas na tubig mula doon sa kanto na balik, nag-i-impact yung malakas ang mababa ito malakas ang impact nung galing sa taas, ito, natatalo. Dahil wala nang linabasan. August 2023 nang matapos ang drainage at ngayong nakararanas ng malalakas na pag-ulan, muli na namang binaha ang kanilang lugar. Sabi ng pamunuan ng Barangay Alangilan, patuloy ang kanilang isinasagawang pagpupulong at assessment kung paano ito susolusyonan. Pinagpupulungan po, but hopefully po is magawan agad na solusyon po ang paraan. Tinitingnan naman po yan ng ating sangguniang barangay po. Bagamat mahirap ang sitwasyon, wala na raw magawa ang 36 anyos na si Roberto kundi tulungan ng biyanan dahil muling nalubog sa baha ang ilang mga gamit kabilang ang kanilang mga damit. Umaasa siyang matutulungan din sila ng pamunuan ng barangay hinggil sa kanilang problema. Di napakahirap ho ma'am, di kailangan ay kayanin na lang ho at talagang wala akong tutulong na iba Kami lang ho. Ngayon lang ho, nung simula po ng karoon ng kanal, yung galing sa taas na tubig, napupunta sa amin, nandyan na yung kanal. Ngayong araw dinagdagan na nina Elgin at Roberto ang mga hollow blocks na magsisilbing harang nila sakaling muling makaranas ng baha. Panawagan naman ng pamunuan ng barangay sa mga residente. Lahat naman po binabaha dito po sa lahat buong area ng Barangay Alangilan. So ang atin po sanang gawin na lamang, maglinis po ng munting kanal natin. At tayo rin naman po makakatulong sa ating mga sarili para po maiwasan natin pagbaha. Kasi yan po dala po ng kalikasan po. Hindi po natin pwedeng mapigilan. Wala po sinong may gustong may gawa niyan. Ace, hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin daw matukoy ng ilang mga residente maging ng mismong pamunuan ng Barangay Alangilan kung ano nga ba ang totoong naging dahilan ng pagbaha sa lugar. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Hinihintay ng NBI na ilabas ang desisyon ng korte para sa proper disposition ng mga nasamsam na gambling paraphernalia sa isang resort sa Puerto Galera sa Oriental, Mindoro. Nakatutok si Paul Hernandez. Nasa kustodiya pa rin ng NBI Mimaropa ang mga nakumpiskang gambling paraphernalia mula sa isang resort sa Puerto Galera. Wala pa raw kasing inilalabas na pinal na desisyon ng korte para sa proper disposition ng mga ito. We await for the decision of the court. Kasi court na mag-decide dyan whether i-turn over namin sa kanila or while conducting further investigation dyan muna sa amin. Walang pahayag ang Chinese-American na may-ari ng resort na nakapagpiyansa matapos maaresto. Ayon sa NBI, kasama sa follow-up investigation nila ang mga nakitang laptop sa resort nang salakayin nila ang lugar itong Sabado ng gabi. Yun nga yung subject na kami further investigation. Kasi ang simple individual, hindi porket may makita ka mga computers o laptops, sabihin mo na pogo agad without cybercrime to decipher yung laman ng mga ito, sir. Walang inihaing closure order ang operatiba sa resort, kaya't pinapayagan pa rin daw itong mag-operate. Gayunpaman, tinitiyak ng NBI na magpapatuloy ang kanilang monitoring. Resort patuloy sila. Siyempre, negosyo nila yan. Pero hindi ibig sabihin na tapos na kami. Ang babala ng NBI, kung uulit daw sa pagsasagawa ng iligal na sugalang resort, irerekomenda nilang ipasara na ang establishmento. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Sa Lunes, July 22, nakatakda ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay niyan, makakausap natin ngayong hapon live dito sa studio si Ginoong Avic Ryan Maghirang, isang political science professor sa isang universidad dito sa Batangas City at nagtapos din ng Doctor of Jurisprudence. Magandang hapon po, Professor Avic.
Magandang hapon po, Sir Ace. Magandang hapon po sa ating mga tagapanood, sa ating po mga kapuso. Sir, kung bibigyan po natin ng ratings ang performance ng Pangulo, basis po sa kanyang nakaraang SONA, ilan po at bakit? Siguro kung sa scale of 1 to 10, bigyan natin ng Pangulong Bongbong Marcos ng 6 sa kanyang performance sa mga nagdaang taon bilang marka sa kanyang SONA. Kasi mapapansin natin, bukod nga dun sa kanyang mga ipinangako noon, patuloy pa rin niya itong, sabi nga, pinagsisikapan, hindi pa rin natin gasinong nararamdaman yung mga pinangako niya. And of course, may mga perennial problems na minana siya nung nagdaang administrasyon na hanggang sa ngayon medyo hindi pa rin nasusolusyonan. Sir, ano po yung mga halimbawa? Okay, unang-una dyan, syempre yung usapin tungkol sa kahirapan. Patuloy pa rin na tumataas ang mga presyo ng bilihin, mga basic goods, at hindi naman tumataas yung kalidad ng buhay ng mga Pilipino in the sense na hindi ito nararamdaman ng mga ordinaryong mamamayan. Isa pa dito yung usapin natin patungkol sa West Philippine Sea na matagal na natin itong problema with China pero hanggang ngayon naririyan pa rin at tila baga sa mga nababalita natin parang lumalala pa ngayon yung pagiging agresibo ng China. Then of course, nadyan pa rin yung kriminalidad, patuloy pa rin, nangyayari pa rin yun. At isa pa dyan, yung problema natin ngayon na lumalaki, sa tingin ko ay ang problema natin sa edukasyon. Nabanggit nyo na nga po to, sir, no? Itong iba't ibang usaping panlipunan. Ano naman po sa tingin nyo magiging sentro ng talumpati ng Pangulo sa kanyang SONA sa Lunes? Okay, 3 bagay ang magiging sentro ng talumpati ng ating Pangulo sa SONA. Unang-una, magkakaroon siya ng pag-uulat tungkol sa mga bagay na sabi nga nasolusyonan para do sa mga nagdaang niyang SONA. Tapos syempre, iuulat din niya yung kasalukuyan na ginagawa natin. Lalong-lalo na malaking bagay yung annual budget natin ngayon for 2024 na 20 billion halos kanyang na budget ng ating pamahalaan, ilalatag din dito. Siyempre, ang hinaharap para saan gagamitin ng budget, ano ang mga proyekto at dapat pagtuunang pansin ng pamahalaan. Sir, doon naman sa usapin o issue ng 20 million budget para po sa SONA sa darating na Lunes, ano po ang reaksyon po ninyo rito? Personally, masyadong malaki ang 20 million para sa, bagamat malaking event ang State of the Nation address ng ating Pangulo. Pero kung ito ay para sa pagkain lamang ng mga delegado, ng mga kalahok doon sa nasabing pagtitipon, tingin ko masyadong malaki ang 20 million para, sabi nga, gastusin sa pagkain lamang. Siguro, baka, I don't know, mas maganda siguro na ang ilang bahagi ng budget na yon ay nagamit o nai-allocate sa iba pang proyekto ng gobyerno. Kasi, one-time event lamang ito, isang beses sa isang taon, siguro dapat medyo, na-temper ang sabi nga expenditures natin pagdating sa bagay na yun. Sir Avic, mainit na usapin ngayon itong mga POGO. Sa tingin niyo po ba necessary na isama po ito sa talumpati ng Pangulo? Kailangang isama din itong mga POGO, itong issue ng POGO dito sa Pilipinas, lalong-lalo na kasi meron nga tayong isang mayor na ngayon nagiging questionable yung kanyang identity at malaki, allegedly, ang kanyang naging bahagi sa pagkakaroon ng mga POGO. Kung halimbawa, napatunayan nga na hindi Pilipino itong isang alkalde ng bayan natin dito sa Pilipinas, magiging malaking question ito patungkol unang-una sa national security na meron tayo. Pangalawa, nadyan yung regulations na ginagawa ng pamahalaan. Bakit nagkaroon ng mga ganitong POGO? Legally speaking, ito ay illegal. Kaya maaaring magkaroon ng question patungkol sa mga ahensya na dapat ay nagre-regulate din ito. Ito namang, sir, issue sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa tingin niyo po ba ito ay dapat ding isama po sa talumpati ng Pangulo sa Lunes? Magiging bahagi yan ng sabi nga ng naging aksyon na ng ating Pangulo patungkol na rin sa peace and order situation. At of course, sa delivery ng justice. Kasi kung yung mga ganyang usapin, lalo-lalo at kung ang involved dito ay malalaking tao, maaaring magkaroon ngayon ng pagdududa ang taong bayan na pagka malakas, maimpluwensya, hindi mahuli ng kamay ng hustisya. So, dapat ito ay magkaroon din ng, sabi nga, pagtalakay ang Pangulo kung ano ang gagawin na ng Presidente, ano ang gagawin ng pamahalaan natin para masugpo ang mga ganitong uri ng kriminalidad o mapanagot ang mga dapat managot sa batas.
Sir, ano naman po ang tingin niyong implikasyon ng nauna ng pahayag ni VP Sara na hindi siya dadalo sa SONA at yung sinasabi niyang designated survivor siya? Okay, of course, ang statement ni Vice President Sara Duterte, we have to take it with a grain of salt. Ano? Maaaring ang bahagi nito ay, sabi nga niya, isang biro. Ano? Pero, of course, naniniwala rin tayo na laging may pinanggagalingan ng mga birong ito. So, itong issue, patungkol nga sa hindi niya pag-attend sa isang significant event, no? Lalong-lalo at ang Pangulo ang siyang magdi-deliver ng State of the Nation address. Katunayan to, kahayagan to, na maring meron ng cracks or sabi nga lamat ang tinatawag na unity team. No? Kasi magkapareha sila ng partido, magkasama sila all throughout. Tapos ngayon, nang nagkaroon na ng mga issue, lalong-lalo na sa pamilya ni Sara Duterte, at ang pagre-resign niya as DepEd Secretary, maaaring ito'y kahayagan lamang na nagkakaroon na ng lamat ang pagsasama nila bilang magkapartido. Sir, sa tingin niyo ba kailangan dumalon ng pangalawang Pangulo ni VP Sara sa SONA sa Lunes? Personally, yes, of course. Kailangan dumalo ng of course, hindi natin pwedeng pilit kasi wala naman sa batas na required ang Vice Presidente na dumalo sa State of the Nation address. But definitely, when the most powerful person in the country would be addressing the entire nation, it is expected dapat na ang ating Vice Presidente ay nadya-dyan para ipakita ang pagsuporta sa ating Pangulo. Kasi tandaan natin, ang ating gobyerno ay binubuo ng taong bayan. Yung mga nakaupo dyan, iniluklok lang natin. So, dapat, of course, tayo, ang mga nanunungkulan sa atin, ang kanilang katapatan ay hindi sa posisyon o kung saan partido, bagkus katapatan ay dapat nasa mamamayan. Maraming salamat po, Sir Avic Ryan Magirang, ang ating Political Science Professor. Salamat din po. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network na mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Customs Clerk, Production Coordinator, Unit Head, Building Maintenance and Project Management, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Mga kapuso, bukas Huwebes, July 18, makararanas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Litagtag at Cuenca, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit at paglilipat ng mga poste at clearing ng mga linya. Samantala sa Biyernes, July 19, makararanas din ang kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Ibaan, Batangas na magsisimula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng installation ng 3-wire at clearing activity. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sinimula na ang 2024 census sa 5 bayan sa Batangas. Samantala, dahilan ng pagkaantala sa ilang bayan ang kakulangan ng gamit ayon sa PSA Batangas. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Sa pagkatok sa mga bahay at pagsuyod sa matataong lugar, sinimula na mga enumerator ang pangangalap ng impormasyon sa kada pamilya. Ginagawang interview sa Census of Population and Community-Based Monitoring System para malaman ang pangalan at edad ng mga naninirahan sa bahay, bilang ng may trabaho at iba pa. Kasi po ito po ay para po sa susunod na project po ng ating government, kung anong mga programa kanilang ipatutupad. Ayon po sa aming resulta po ng aming magiging interview po. Sa Batangas, ngayong araw pa lang nagsasagawa ng pagbabahay-bahay ang mga data collector. 5 bayan pa lang sa lalawigan ang nakakapagsimula. May mga gamit pa raw kasing hindi na ibibigay sa mga enumerator. Ang ginagawa natin, kung sino muna yung magkakalapit, yun muna yung dinidilibira natin ng tablet, ng materials na gagamitin for the operation. 45 minutes hanggang 1 oras ang pwedeng itagal ng interview. Kapag na-encode na ang mga datos sa e-tablet, saka pa lang makakabitan ng sticker. Para daw po sa kanilang government, kaya po ako nagpa-interview. Wala man po mawawala. Kooperasyon ng mamamayan ang kailangan dito ng PSA. Confidential lahat ng impormasyong ibabahagi sa data collector. Hanggang September 16, 2024 ang itatagal ng pagsisimula.
pagsisensus na gagawin Lunes hanggang Sabado kabilang ang mga holiday. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sumuko na ang sospek sa pagpatay sa 3 turista sa isang hotel sa Tagaytay City, Cavite. Nakatutok si Paul Hernandez. Sa barangay chairman ng Barangay Toong at kay Tuwi Mayor J. Serrado, sumuko kagabi ang lalaki na nasa likod ng pamamaslang sa 3 katao kabilang isang Australiano sa isang hotel sa Tagaytay City noong nakaraang linggo. Itinurn over sa Tagaytay City Police Station ang 31 anyos na sospek. July 10 ang matagpo ang patay ang Australiano, kanyang ka-live-in at ang manugang na babae. Ginilita ng Australiano habang binalot ng packing tape ang bibig at itinali ang kamay at paa ng 2 babaeng biktima. Ayon sa pulisya, dating empleyado sa hotel ang sospek na isang pool attendant. Bago pa siya sumuko, natukoy na raw ng mga otoridad ang kanyang pagkakakilanlan. Sa pamamagitan na rin ng pagpapakita sa kanila ng mga CCTV footages na nakuha namin, lalo sa daanan, lalo doon sa bahagi kung saan bahagyang nakita ang kanyang muka nung ang kanyang face mask ay bumaba, ay doon na talaga nagkamero ng ilang mga kumumpirma sa amin na nasabing taong ito ay yung kanilang dating kasama. Lumalabas sa investigasyon na tinanggal sa trabaho nitong Marso ang sospek matapos masangkot sa insidente ng pagnanakaw sa isa sa mga kwarto ng hotel. Yun nga din ang naging dahilan din upang siya ay humingi ng back pay, subalit ayun na nga sa mga ating mga nakalap na impormasyon mula sa mga saksi, siya yung tinanggihan ng management. Yon ang isang nakita naming pinag-ugatan nung kanyang sinasabi nga na pagganti. Bahagi rin niya ng naging salaysay ng sospek na kanyang pinirmahan sa police station sa harap ng 2 abogado. Siya pumasok sa hotel, sa bintana, sa likod, gamit ng isang patalim, tinutukan niya yung mga nandun sa room 103. At dahil bukas yung bintana ng room 103, yun ang napili niyang puntahan. Itinuturing na ng pulisya na case closed ang krimen. Ang kaanak ng 2 babaeng biktima, umaasang tuluyan ng makakamit ng kanilang pamilya ang hustisya. Masaya po kami kasi syempre nahuli na po eh. Mabibigyan na ng hustisya yung nangyari sa kanila. Tsaka sana pagsisihan mo rin yan balang araw. Bakit nagawa mo yun? Anong tumakbo sa isip mo? Hindi na nabawi sa sospek ang ilang ninakaw na gamit ng Australiano tulad ng relo, sapatos, gold ring at mga damit. Walang pahayag sa media ang sospek na mahaharap sa reklamong robbery with multiple homicide. Ang lokal na pamahalaan nakipagpulong na rin sa mga hotel at restaurant association matapos ang insidente. Nagbigay na tayo ng maraming strict policies ngayon. Naging eye-opener din natin yan. Marami tayong ginawa na. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Base sa pinakahuling datos na inilabas ng Regional Epidemiology Surveillance Unit ng CHD Calabarzon, umaabot na sa 507 ang tinamaan ng pertussis o whooping cough. Umabot na sa 192 ang laboratory confirmed case counts, habang nasa 315 naman ang clinical case counts. Nangunguna sa may pinakamataas sa kaso ang lalawigan ng Laguna na may 47 cases. Pumapangalawa ang mga lalawigan ng Cavite at Rizal na may 46 cases. Nasa 25 cases naman ang naitala sa Batangas, habang 11 naman sa Quezon at 2 pa rin sa Lucena City. Pinapayuhan pa rin ang mga magulang na ipabakuna na ang kanilang anak bilang proteksyon laban sa sakit. Pinapayuhan din ng publiko na palagi ang magsuot ng face mask, lalo na sa mga matataong lugar. Finalist sa MMFF 2024 ang Green Bones ng GMA Pictures na pagbibidahan nina Dennis Trillo at Sofia Pablo. Samantala, overwhelmed si Rafael Rosel sa papuring natatanggap ng Widow's War. Narito ang report ni Hazel Alviar. Finalist sa Metro Manila Film Festival o MMFF 2024 ang pelikulang Green Bones ng GMA Picture. Inanunsyo yan sa grand launch ng 50th edition ng MMFF kung saan may 4 na iba pang mga pelikula na na-qualify base sa kanilang scripts. Bibida si Dennis Trillo at Sofia Pablo sa Green Bones kasama ang isa pang bigating artista na surprise daw muna.
Napahanga ni Rafael Rosel ang Widow's War viewers sa kanyang pagganap bilang Paco Palacios. Ang pagkamatay ng kanyang karakter tinutukan ng mga manonood at umani ng positive comments at reactions mula sa viewers at netizens. Overwhelmed daw si Rafael sa mga natatanggap niyang suporta sa pagpapatuloy ng paghahanap kung sino ang pumatay sa kanyang karakter. May impormasyon kayang makukuha mula kay Basil ang karakter ni Benjamin Alves. Patuloy na subaybayan ang Widow's War pagkatapos ng Black Rider. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Pinagkakakitaan na ngayon ng isang college professor sa Batangas City ang kanyang hobby sa paggawa ng burong mangga. Ang pagbebenta nito naging daan para mapag-aral niyang sarili at mga kapatid. Narito ang report ni Denise Abante. Ready, set, mango! Hindi lang sa Batangas City kung maging sa labas ng Luzon tinatangkilik ang burong manggang yan na gawa ng isang college professor na si Badet mula sa Barangay Banaba West, Batangas City. Nagsimula lang daw sa hobby hanggang sa naging negosyo na niya ang pagbuburo ng mangga. Sa dami raw kasi ng mga pinagdaanan niya sa buhay, hindi pwedeng isa lang ang pinagkakakitaan para mabuhay. Pangatlo si Badet sa 7 magkakapatid at siya na ang nagsilbing breadwinner ng pamilya. Siya na rin ang nagpaaral sa 3 pa niyang mga kapatid. Noong panahon daw kasing siya ang nag-aaral, isang karangalan na ang makapagtapos ng high school. Ngunit hindi raw naging hadlang ang kahirapan para ipagpatuloy ang pag-aaral hanggang matapos sa kolehiyo. Dun sa mga pinagdaanan ko, so natuto ako ng iba-ibang business. But then ito yung nag-click sa panlasa ng mga hindi lang hindi lang Batanggenyo, kundi sa iba pang regions kasi nakarating na din siya ng Visayas at Mindanao. Ang family heirloom ng pagbuburo ng mangga natutunan pa niya sa kanyang mamay o lolo. Paboritong apo raw kasi siya ng kanyang mamay kaya sa kanya na ipamana ang secret recipe ng burong mangga. Hindi siya tinipid. Ginawa ko siya dahil ang mindset ko is ako yung kakain, nasa bahay ako. Lagi ako dun sa assertion ng tao na nakakapagbigay lagi ako ng maganda. Ako'y teacher, so kailangan quality yung binibigay ko sa mga bata. Definitely, kailangan wala ding masasabi sa kung ano man yung gagawin ko. Anumang oras daw na may gustong umorder ng burong mangga kay Badet, pwede niyang igawa. Para kay Badet, walang mahirap na trabaho o gawain basta't puso, utak at diskarte ang pagaganahin. Sipag lang at saka creativity. Kung saan man ako ilagay, naandyan yung materyales sa paligid, maghanap ka lang, mabubuhay ka. Diskarte. Kaya naman ang burong hindi boring, bukod sa kwentong inspiring na pagkakakitaan na rin. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa riyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa riyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.